Mga balitang pantalan, ihahatid namin sa inyo mula rito sa head office ng Philippine Ports Authority. Ako si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan. Mas pinalaking Pier 3 sa Manila South Harbor, opisyal ng bukas. Loteng pinagpaparadahan ng mga bagong sasakyan sa Batangas Port nasunog. At ang pagsasanay at pagtatapos ng Class Masandigan panoorin sa Port Patrol. Lahat ng yan at iba pa dito lang sa Ronda Pantalan. Opisyal nang binuksan ang mas pinalaking Pier 3 sa Manila South Harbor. Naglagay din ng mga malalaking crane dito para mas mabilis ang pagpoproseso ng mga kargamento. Yan ang aming tinutukan sa Balitang Pantalan ni Jel Manalo. 3, 2, 1, press! Nagtipon-tipon sa Manila South Harbor ang mga opisyal ng Philippine Ports Authority, Department of Transportation at mga pribadong kumpanya gaya ng Asian Terminals Incorporated at DP World nitong Biyernes, May 2. Ang kanilang pakay, ang pagpapasinaya sa mas pinalaking Pier 3 sa pantalang ito. Mas pinalawak kasi ang Pier 3 ng 600 metro para ma-accommodate ang pagtatayo rito ng dalawang naglalakihang mga ship-to-shore crane na siyang ginagamit para magproseso ng mga kargamento mula sa barko patungo sa mismong pantalan. Ang dalawang crane nito raw ang pinakamalaki sa Pilipinas. Crane ngayon, ito yung ngayon pinakamalaking crane sa buong Pilipinas, At kinatutuwa nating ibalita na itong crane na to is environmentally responsible in the sense na ito ay fully electric, Pero bukod sa pagiging eco-friendly, higit din daw na mahalaga ang mga crane para mas marami pang kargamento ang maproseso sa Manila South Harbor na magsisilbing solusyon sa matagal na pagpila ng mga cargo vessel sa pantalan. Ang kontribusyon nito sa volume at saka efficiency dito sa Manila South Harbor na nung nakaraang taon ang itong South Harbor ay nag-handle ng 1.4 million 20-footer equivalent units or TEUs. With these new cranes, mabibreach na natin yung 2 million mark. So that's an additional 600,000 na TEU volume, which means mas mabilis na ang handling pa natin ng mga kargamento ngayon at mas magiging epesyente tayo. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ni DOTR Secretary Vince Dizon ang PPA at ang mga katuwang nito sa pribadong sektor para sa kanilang pagtutulungan na maging mas moderno at mas epesyente pa ang mga pantalan sa bansa. And for this facility, what else can we say? No, these are world class. I think these cranes are really top class that you can only see in other more developed countries. No, but I think this is the way to go. And I commend GMJ and his team for really pushing the private sector partners to really provide these world-class facilities, not only for our passengers, but also to really improve our supply chain. Sa kanilang patuloy na pagpapalaki at pagmomodernisa sa mga pasilidad at ekwipo sa mga pantalan, hindi lang sa Maynila kundi sa buong bansa, umaasa ang PPA, DOTR at mga pribadong katuwang nila na lalo pang aangat ang estado ng Pilipinas sa mundo ng kalakalan. Jel Manalo para sa PPA TV. Nagliab ang nasa halos 20 ektaryang lote na ginagamit bilang paradahan ng mga bagong sasakyan sa Batangas Port.
Ayon sa ulat ng Port Management Office ng Batangas, bago mag-alauna ng hapon nitong Huwebes, May 1 nang sumiklab ang sunog. Agad na rumisponde rito ang mga tauhan ng PPA at port operator na Asian Terminals Incorporated gamit ang kanilang mga naka-standby na fire truck. Mabilis ding dumating ang mga bumbero ng Bureau of Fire Protection. Idineklara ang fire out pasado 3:30 ng hapon. Wala naman nasaktan o nasira sa nangyaring sunog. Maswerte kasing bakante ang lote at restricted area rin umano ito. Tuloy-tuloy lang din ang naging operasyon sa pier. Sa pantala naman ng St. Bernard sa Southern Leyte, naharang ng mga otoridad ang isang sasakyan na hinihinalang nakarnap. Ayon yan sa impormasyong ibinigay ng Philippine Coast Guard na siyang nagkasa ng isang joint operation kasama ang port police officers ng PPA Port Management Office Eastern Leyte, Samar at iba pang mga law enforcement agency. Umaga ng Biyernes, May 2, nang naharang at narecover ang isang Suzuki Espresso na nakasakay na sana sa isang papaalis na barko. Nasa kustodiyan na rin ng St. Bernard Municipal Police Station ang driver ng kotse. Patuloy pa rin inimbestigahan ng sospek at ang inireport na sasakyan. Ayon sa PMO Eastern Leyte, Samar, ang pagkakarecover at pagkakahuli sa sospek sa loob mismo ng pantalan ay isang patunay ng mas epektibo at mas pinagtibay na kooperasyon sa pagitan ng iba't ibang security units sa industriyang maritime. Nasagip naman ng mga otoridad ang isang lalaking tumalon mula sa kanyang sinasakyang barko sa Port of Dumangas sa Iloilo. Papadaong na sana ang barkong nagmula sa Bacolod City nang bigla na lamang umanong tumalon ang lalaki sa dagat. Maswerteng nasagip ang pasahero sa tulong ng Philippine Coast Guard. Agad din siyang nadala sa ospital ng Dumangas para sa nararapat na atensyong medikal. Isang panibagong batch na naman ng mga trainee ang nakapagtapos ng kanilang pagsasanay bilang mga port police. Ang kanilang mga pinagdaanan at kung paano nila nilagpasan ang mga ito, panoorin sa Port Patrol ni Ahmad. Sampagsak! Now! 23 trainees ang sumabak sa pisikal, mental at emosyonal na pagsasanay upang maging susunod na port police. Sila ang Batch 18 Masandigan. Pero ano-ano ba ang mga pinagdaanan ng mga trainees na ito para sa isang buwang basic port police course? Tara at alamin natin yan dito sa Port Patrol ni Ahmad. You carry the responsibility of being stewards of safety and security in our ports. It is through your unwavering efforts that we continue to raise the standards of excellence in our port security operation. Unang araw pa lang ng basic port police course, nampasabak agad ang mga trainees. Kung saan isang traditional reception rites ang ginanap sa PPA head office. Matapos ang reception rites, diretso na agad sila sa PPA Training Center sa Poro Point, La Union kung saan dito magaganap ang kanilang pagsasanay. Ako si Chief Port Police Officer King Philip John Cagas at ako ang kasalukuyang Course Director ng Basic Port Police Course Batch 18. 3, 4, 19, 21. Dito sa training center, mahaba ang araw natin dito. Nagsisimula tayo sa alas 4 ng madaling araw hanggang alas 10 ng gabi. Sa madaling araw, ginagawa natin yung physical conditioning, body stretching, warm-up exercise, army dozen exercise, at iba pang calisthenics na activities. Bago pa man sumabak sa body conditioning at exercise, kailangan muna dumaan sa routine check-up ang mga trainees. Ito ay upang makakasiguro na nasa kondisyon at nasa ayos ang kalusugan ng bawat isa.
Tama ay tama. Tama ay tama. Tama ay tama. Di kami papayag. Di kami papayag. Tama maging mali. Tama maging mali. Ang Batch 18 ng Basic Port Police Course ay pinangalanang Class Masandigan. Ito ay hango sa salitang Bisaya at Tagalog na kinumbine sa isang salita. Sandig na ang ibig sabihin ay sandalan. Sandigan naman, ibig sabihin pundasyon, reliability at dependable. 1, 2, 3, 4, Bilang bahagi ng training committee ng Basic Port Police Course, hinarap namin ang malaking hamon ng tungkulin upang hubugin at sanayin ang mga port police officers upang maging huwarang tagapaglingkod sa daungan. Hit harder. Hit harder. Ilan sa mga mahalagang bahagi din ng Basic Port Police Course ang basic firefighting, ang basic life support and search and rescue, at ang Bob Components Identification. At syempre, ang gun safety and qualification marksmanship. Dito sa Port Police Training Center, hindi lang tayo nakatuon sa matinding pisikal na pagsasanay. We also cultivate discipline, professionalism, and unwavering respect to the chain of command. Ang programa natin sa pagsasanay ay inuhubog natin ng Port Police in instilling them the deep sense of duty and accountability to ensure the adherence of law, policies, and ethical standards na pinapatupad ng PPA. Kasama na rito ang pagpapatibay ng tiwala ng publiko at pag-iwas sa mga maling gawain at pag-abuso sa tungkulin. Sa huli, sulit ang pagod at sakripisyo ng ating mga bagong Port Police. Matagumpay pa silang nakapagtapos, handa nang maglingkod sa ating mga pantalan. Isang port educational tour ang isinagawa ng Port Management Office ng Agusan kung saan kanilang inilibot sa Nasipit Port ang mga estudyante mula sa isang universidad sa Butuan. Ang detalye sa Balitang Pantalan ni Cara Perdito. Sa ilalim ng pangangasiwa ng Port Management Agusan, Port Services, Administrative at Port Police Divisions, katuwang ang Global Port Agusan Terminal Incorporated, 14 na mga estudyante ng Industrial Engineering mula sa Father Saturnino Urias University o FSUU ang nagtipon-tipon sa Nasipit Port para sa isang educational tour. Nagsimula ang pagbisita ng mga estudyante sa berthing meeting area ng Port Integrated Clearing Office kung saan ipinalabas ang isang audiovisual presentation na naglalahad ng mahalagang impormasyon hinggil sa operasyon ng PMO Agusan. Kasunod nito, isinagawa ang aktwal na pag-iikot o guided port tour sa Nasipit kung saan nasilayan ng mga ito ang iba't ibang pasilidad ng pantalan at ang mismong lugar ng operasyon ng mga barko at kargamento. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng programang pang-akademiko ng FSUU na naglalayong mailapit sa mga mag-aaral ang aktwal na kalakaran sa industriya. Isa sa mga kinakailangan ng programa ang pagbisita sa mga pabrika, research institutions at iba't ibang sektor upang higit na maunawaan ang mga proseso at sistemang kaugnay ng kanilang napiling propesyon. Cara Perdito para sa PPA TV. Iba't iba mga pakulo ang isinagawa ng mga Port Management Office ng PPA bilang paggunita sa araw ng manggagawa ngayong taon. Kung ano-ano mga ito, sa Balitang Pantalan ni Karen Ancheta. Merienda at bitamina. Ilan lamang yan sa mga pinamahagi ng Port Management Office, Misamis Oriental, Cagayan de Oro sa mga masisipag na porters sa Pantalan bilang pasasalamat sa kanilang serbisyo nitong Mayo 1, Araw ng mga Manggagawa. Ayon sa ulat ng PMO,
Kinikilala nila ang walang patid na suporta at pakikisa ng mga porter sa pagpapanatili ng maayos at maginhawang biyahe para sa mga pasahero na alinsunod sa misyon ng Philippine Ports Authority. Light snacks din ang pinamahagi ng mga empleyado ng Port Management Office ng Masbate sa mga manggagawa sa Pantalan. Kita sa mga litrato ang saya ng mga port worker, driver at mga security guard nang sila ay mabigyan ng kaunting tulong bilang pasasalamat sa kanilang pagsusumikap. Itinampok naman ng PMO Davao ang kanilang magigiting ng mga empleyado bilang pakikiisa pa rin sa pagdiriwang ng Labor Day. Sa simpleng paraan na ito, kinilala ng pamunuan ng PMO ang mahalagang papel na ginagampanan ng bawat manggagawa sa maayos at tuloy-tuloy na operasyon sa Pantalan. Sa kanyang mensahe, ipinahayag din ni PPA General Manager Jay Santiago ang kanyang suporta at pasasalamat sa manggagawang Pilipino hindi lang sa industriya ng maritime, kundi maging sa iba pang mga larangan. Karen Ancheta para sa PPA TV. At yan ang mga balitang amin nakalap sa pagronda sa mga pantalan sa nagdaang linggo. Manatili nakatutok sa official social media pages ng Philippine Ports Authority para maging updated sa mga kaganapan sa pantalan. Muli, mula rito sa PPA Head Office, ako si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan.